Ay, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Nako, ito po, matindi po ang sagutan yata dito sa plenaryo po sa Senate, no? Nagkaroon po ng konting tension po dahil sa pagitan ni Senator Risa at Senator Rodante Marcoleta, no? Although parehas naman silang may tama, no? May tama si Senator Risa, tama naman ang kanyang pinaglalaban about sa ating mga Pilipino. Pero may suggestion din si Senator Marcoleta na dapat pakinggan ng mga Pilipino. Ewan ko ba, yung maraming tao at mga Pilipino, nagagalit kay Senator Marcoleta. Sabi nila na kinakampihan daw ni Senator Marcoleta ang China. Hindi po ganon. Tandaan nyo po alam nyo po, tayo, Christian country tayo. Kung hindi mo tanggap na Christian country tayo, o pues, umalis ka sa relihiyon mo. 'Di ba? Lumaki tayo na mindset tayo dito sa Pilipinas kung saan marunong tayo magpakumbaba. Ika nga sa isang pamilya sa away, simpleng away lang nagkakaroon tayo ng say sorry, no? Pagpakumbaba, kumbaga, inaapi na tayo pero papakumbaba ka pa rin, no? Maraming pilosopong Pilipino ang sagot, pues, hindi ako si Kristo. Yan ang sagot ng mga Pilipinong pilosopo Ayaw ng kapayapaan Ngayon, painggan po natin ang sinasabi ni Senator Risa at unawain din natin ang kanyang sinasabi at unawain din natin ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Tingnan po natin. Manakot Dali. tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines. And we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mangbastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the Marami kasi nakikita si Senator Risa dito na post ng Chinese o may bad page siya. Hindi natin alam kung gawa ba ng Pilipino to o gawa ng mga Chinese na doon sa China, no? Na binibira yata si Senator Risa at si Senator Erwin at binibira pa ang ibang ating mga Pilipino na gusto ni Senator Risa dito na talagang ayaw niya, hindi siya papayag na tayo ay gantuin ng mga Pilipino. Tama nga naman, Senator Risa. Pero sa akin lang, Senator Risa, huwag po kayo magagalit bilang si kayo po mismo nagsabi na sa demokrasyang bansa tayo. No? Sana man po, Senator Risa, kasi ganito nakaraan po kasi matagal na po kami naghihintay na ipagtanggol naman lang yung mga flood control, ganyan-ganyan, etc. Na sana tumindig din kayo sa flood control. Kasi naniniwala ako matalino kayo pati si Senator Kiko no? Sana tumindig kung gaano tinitindirigan natin to mga Chinese na tayo ay inaabuso, tayo ay binubuli, ika nga, no? Sana naman, Senator, tindigan din natin yung mga nasa flood control. Yun lang po ang aking masasabi muna. No? Sige, tuloy po natin. Affairs of their host state. Censoring a Filipino official's internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak Philippine interest.
Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa. Ma'am, eto lang ma'am hindi ko, ayoko, tama yung sinasabi, tama yung pinaglalaban ni Senator Risa para sa ating mga Pilipino, para sa mga Chinese na winawalang yata yung nga naman, oo. Sige, andyan na tayo. Sana ma'am, hindi ikaw, sana katulad ng iba na maringgan din namin na winawalang yata ng ibang bansa. Kung hindi tayo papayag sa Chinese na winawalang yata tayo. Eh, ano yung ginawa sa atin ng Netherlands? Dinampot dito yung si Duterte. Yung ba ay nagkataon lang? Kasi ma'am, kukwento ko lang to kwento ko lang sa iyo to Kasi ma'am, pakiramdam po sa akin, sa akin, hindi ko lang alam sa ibang Pilipino, no? Ang pakiramdam po kasi sa akin, ma'am, na etong ginagawa ng Chinese, binubuli nga tayo at ginawa sa atin ng dahig upang ulihin dito ang may nasala. Hindi to usapan Duterte, hindi to usapan ng kulay-kulay Ang sa akin lang ma'am, ibang bansa din yon, ibang gobyerno din yon. Pumapayag tayo na kunin ang isang tao dito sa katayuan ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Pumayag tayo ibang bansa. Para bang, anong pinagkaiba po nung sa China ang ginagawa ngayon na hindi tayo papayag, pero pumayag po tayo dun sa dahig na dinala isang taong kapwa natin Pilipino. Kasi ang alam ko, ma'am, nagpapabalik nga tayo ng mga Pilipino, di ba? Na pag may nakulong sa inaapi sa Middle East, pinapabalik natin Pilipino. Okay, pag nakulong doon, pinapauwi natin dito. Yung kay Tatay Digong, naisip ko lang na bakit wag na lang Tatay Digong wag na lang Digong Sa ibang katauhan na lang, halimbawa, payag ba tayo, may kalahi tayong Pilipino, kukunin dito? Di ba dapat nandito yung justice natin, nandito yung demokrasya natin? Dito mas maganda litisin yung, sa aking opinion lang, mama, na litisin yung si Duterte o at sino mang tao mahuli, hindi dadalhin sa ibang bansa. Di ba? Yun lang po sa akin, Pero ang Chinese Embassy, hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot. Kahit online, para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanan. Ma'am, tama tama yan, nakita ko ngayon, tinarget kayo. Mali nga naman talaga yon. Kasi bilang isang senador ng Pilipinas, ako Pilipino ako, mama, hindi ako papayag na targetin ang sino mang senador na mula sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko, masama loob ko Kinuha si Tatay Digong sa deheg dito Galing ibang bansa galit ako Lalo pa kaya sa China. Siyempre, gagalit din ako kung kahit atakihin kayo, atakihin naman sinong Pilipino dito na manggagaling sa ibang bansa, nagagalit ako siyempre. Dahil Pilipino rin ako na iniisip ko, bakit ka muna? Naapakan ng pride ko. Tama po kayo dyan, ma'am. Pero ma'am, bakit parang ganun, ma'am? Ito ba'y coincidence lang po ba, ma'am? Kasi ma'am, parang nangyayari, ma'am, nagsasalita po kayo kung kailan inatake po kayo ng China. Bakit po yung mga time na po na kung saan hinaatake na po tayo ng China, yung mga nakaraan po, binobomba na tayo, parang hindi ko ata narinig, ewan ko lang, konti na pero hindi ganyan verbal. Kasi nang inihintay ko po talaga maging verbal lahat ng senador. Hindi porkit kung kailan na tayo atakihin, doon lang tayo sasagot. Dapat, kung kailan inatake yung mga Pilipino, doon tayo mangingialam. Ako, ganun ako kasi parang hindi, ayoko itulad kay Junior Kay Saldico, nangyari kay Saldico, paalala ko lang Nung kami mga Pilipino nagmamakaawa, si Saldico, i-cancel na ang passport. Ayaw pa nilang kumilos sila Junior. Hinintay pa nilang atakin sila ni Saldi bago sila kumilos. Sa madaling salita, mas pag inatake pala sila, kikilos sila. Pero pag si Saldi ko inatake taong bayan, hindi sila kikilos. Kasi taong bayan na nakawan ni Saldi, di ba? Allegedly, siya sabi. So dapat si Junior, ang pangulo natin, doon pa lang atakihin ni Saldi ang mga Pilipino, dapat magalit si Junior. Ay, hindi po pwede mga Pilipino masaktan yan. Hindi kami ginanon Pero kung yung inatake na sila ni Saldi, sila na mismo ang inatake, nilaglag na sila di umano. Doon lang sila nagalit kay Saldi. So lumalabas, mas magagalit sila pag si Saldi ko nagsalita sa kanila, hindi sa Pilipino.
So, hindi sila sa Pilipino. Sana wag naman tayo, ma'am, ganun sana, ma'am. Mataas ang pagkakilala ko po sa inyo at sa mga senador na pera lang kay school bukol at pati kay, ano, kay, kasi ganun ako eh. Flexible ako eh. Sa ngayon, lalagyan ko sa ngayon. Hindi ko gusto si Pepsi at si school bukol saka si Boy Tago. Pero ma'am, sana naman ganon. Hindi kung kailan inatake tayo, saka tayo magsasalita na sa China. Di ba? Matagal na uhaon ang Pilipino sa pagkatanggol. Pero maraming salamat kay Senator Risa kasi sa ganito talaga, totoo naman ang Chinese, nagkakaroon ng pambubuli sa ibang side ng internet. Kaysa ginagawan tayo ng mga kung ano-ano, syempre tayo mga Pilipino, naapakan tayo. Pero, may solusyon dito. Mamaya marinig nyo kay Senator Marcoleta. Ito sabihin ko lang, Senator Risa. Ha? Maganda paliwalag ni Senator Risa, tama si Senator Risa, pero mas tama po si Senator Marcoleta. Pasensya na po kayo. Nangyayari sa ating karagatan. Hindi ko sinabing mali po kayo ha. Mas tama lang si Senator. Mas maganda ang gagawin ni Senator Marcoleta. Maganda rin gagawin nyo, pero mas maganda po yung gagawin ni Senator Marcoleta. Makikita nyo po sa PowerPoint ko ang mga oras ng mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and to my Facebook posts. Sunod-sunod na pangiinsulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Papatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Ma'am, ito sagot ko dyan, ma'am. Totoo yung sinasabi nyo na, ma'am, may troll farm din kumikilos. At meron din siyempre mga tao nagsasalita rin ng personal. Hindi ko pwede ituring lahat yun ay troll farm, ma'am. Lahat, siguro, hati. Oo, ma'am, hati yun, ma'am. Yun nakikita ko, ma'am. Operation na yan eh. At yung kabit-kabit at coordinated attacks nila, matagal nang babala sa atin ang Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Tama yan. Guluhin ang isip ng taong bayan. Tama yon. At pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Tama yan. Kaya Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinyon lang. Pati mga PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Ma'am, ito lang yan, ma'am. Ganito kasimple lang yan. Yung mga vlogger po, na troll yan, na iba dyan binabayaran po, na para po, kasi panahon po ngayon, ma'am, alam nyo naman yan siraan po sa panahon ngayon, ma'am Politika po ang nangyayari. Kahit kayo, ako naniniwala po ako walang bias to Mali naman talaga ginagawa ng China dun sa part ng mga Pilipino. Kaya si Senator Risa nagre-react talaga na tama din naman ginagawa ni Senator Risa para sa ating mga Pilipino na ipagtanggol tayo. No? Pero yung mga vlogger po kasi, ma'am, ang nangyayari, iba dyan nababayaran, ma'am Nababayaran para tirahin ikaw, tirahin si Senator Marcoleta, tirahin ng iba't iba. Magkakaibang kulay po yan, ma'am. Oo, di tayo patas tayo dito. Pero sana, pangibabawi natin yung pangunawa at ikagaganda ng Pilipinas. Huwag po tayong mapagpapekto doon, ma'am. Kasi pag nangyari, maapektuhan ka dyan, susunod-sunurin ka lalo niyan. O kayo, sinabi nyo, ma'am, na asar kayo sa mga vlogger na parang tila binabayaran yata para tirahin kung sino man, mas lalo sila mga asar, ma'am. Ganyan ginawa kay Senator Marcoleta, ginagawa Oo. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may
Makati-based PR firm na Ay, Infinite dapat yan, iparide na yan, ma'am. Kung meron dyan isang base na kung saan, maraming computer, kung saan tinitira lahat ng mga senador, winawalang yung mga Pilipino, ano yun na yan, i-raid na yan, ma'am. Di na dapat sabihin yan, ma'am. Kung may kakayahan ho kayo, paride nyo na yan. Di ba? US. Umamin itong Infinite US na tumanggap Tandaan nyo hindi tayo pwedeng bulihin ng China. Pero may paraan pa po. May paraan pa. Mamaya, maririnig nyo si Senator Marcoleta. sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Kung imbes na PR, ay umabot na sila sa panghihimasok sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Ma'am, mas maganda, ma'am, diretso nyo naman kung sino yan, ma'am. Oo. Yan ang hirap po sa atin, ma'am. Minsan, sa ating mga politiko, diretso nyo na po kung sino yan, ma'am. Kung may ebidensya kayo, o ba, nagpaparinig lang po ba kayo, diretso nyo na, ma'am. Para matapos na. Para malaman ng Pilipino kung sino yan. Diba? Kasi kung sino yan, ba't kaya ako magagalit ako? Bakit mo ginagawang pamato ang mga Pilipino sa sarili mong bansa? Parang gano'n nangyayari. Ginagawa tayong gatasan na sarili nating kalahi Diba? Hayag nyo naman kung sino po yan. Yun lang sa akin, suggestion ko Kung alam nyo po kung sino yan, ihayag nyo na po kung sino yan. Kung di nyo po alam kung sino yan, ay mahirap po yan, magsaseta tayo ng Pero, ang sa akin lang po, pinakamaganda po niyan, ihayag nyo. Sabi niya sabi ng iba, ikulong na yan, ikulong na yan. Pangalanan. Napangalanan niya ng junior kung sino daw Di ba? Dapat pangalanan natin. Kasi ito na ang panahon kung saan magsasayta tayo paglalaban natin mga Pilipino, ma'am. Hindi sa kulay. Tataksil na yan kay inang bayan. Tama yan, tama. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth, has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawan nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers, tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Ako lang, Senator Risa, ito lang masasabi ko may nakikita akong mga vlogger ata ng Chinese yon na page. Gumagawa sila ng mga caricature para laban sa Pilipinas. Ginagawa natin yung mukha ng ibang senador dito na tiyatawanan naman ng ibang Chinese. Pero, teka muna, hindi ba yung mga nag-rally, caricature din ng Pangulo yun doon, caricature ni Jinggoy, caricature ni Revilla, hindi naman porkit nasa demokrasyong bansa tayo, papayagan din natin yun. Ako suggestion ko lang yun Di ba rin mas masakit din yung kapwa natin may gumagawa ng caricature para tayo pasamain minsan? Ella presenting China's current regime, including its president, as bullies,
is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 coast cutters, and 4 maritime boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno, kung anumang sinubo na naman sa inyo ng mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomi at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag. Huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan. Pampahina ng loob. Ma'am, hindi naman lahat, ma'am. Kamukha ni Senator Marcoleta. Ako, hindi ako pabor sa ginagawa ng Chinese. Kaya nga pabor ako sa sinasabi nyo na pitatanggol nyo sa ngayon ang Pilipino about sa Chinese na ginagawa. At nakikita ko rin pambubuli ginagawa ng Chinese. Pero ma'am, hindi natin pwede isara ang pinto na tayo ay patuloy na makikipaglaban. Kasi tayo mamamatay tayo Mamamatay rin kayo, tatanda tayo. Paano susunod na henerasyon natin, may patuloy na mag-aaway po ang bansa, yung may iwan natin dito, bahala na kayo? Hindi ma'am. Ibig sabihin, kung talaga naglingkod tayo sa bayan, gumawa na tayo ng pangalan. Yung pangalan kung saan, kahit namatay na tayo, nasa sementeryo na tayo, maaalala tayo, yan ang dahilan kung ba't nagbati ang China, pati ang Pilipinas, nagkaroon ng relasyon. Kahit nag-aaway noon yan. Dapat gawin natin paraan. Kasi pag nangyayari ganitong paraan natin, walang katapusan to Pero hindi ko sinasabing mali, sasabi nyo. Ang sa akin lang, tama yung ginagawa nyo, ipagtanggol ang Pilipino. Pero, wag natin din isara na sabihin na lahat i-general natin
na lahat ng magsasabi niyan sa China na, ano ba tawag dito? Magsasabi sa China parang papabor sa China, ayan ay parang kakampi na sa China. Hindi naman. Kagaya ni Senator Marcoleta, kumakampi ba sa China? Yun ba, inimbita siya ng ambasador? Dapat ba isnabi niya yun? Yun ang gusto ng mga ibang Pilipino eh. At dapat lang yan. Hindi naman ganun. Di ho ba? Babaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Okay. Salamat po, Mr. President. Okay, tama naman po sinabi ni Senator Risa sa pitatanggol mo mga Pilipino. Salamat sa iyo, ma'am. Pero ma'am, dapat sinabi mo na rin kung paano gawa ng paraan, kung paano anong gagawin paraan. Ito ba, aaway natin ang China, tuloy-tuloy natin, kung tayo binubuli nila, bubulihin ba natin sila, makipagsagutan tayo? Yung ba dapat, ma'am? Yun ang gusto ko rin malaman, ma'am eh. Kasi tama naman yung sinabi niyo, dapat sinabi niyo rin kung paano gagawin namin. 'Di ba? Kasi kami mga Pilipino rin eh. Naapektado niyan eh. 'Di ba? Pakinggan natin si Senator Marcoleta anong gagawin. Joe, the leader. Kanilang nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na nawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan. Ito na. Tama yung sinabi ni Senator Risa sa kanyang saloobin na ipitatanggol niya kasi nakikita ko sa kanya yung tono ng pananalita niya, pinagtatanggol niya tayo sa mga Chinese. Pero hindi niya man sinabi kung paano hanggang saan natin gagawin ito. Ano gagawin natin sa mga Chinese? Iriribat natin. Ano gagawin natin? Siguro naman, Senator Risa, sapat din sasabihin ni Senator Marcoleta ngayon. Gagalang ka namin, gagalang din natin si Senator Marcoleta. Pakinggan natin. Na ay may stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Tama. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kumisan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We had a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner.
tatlong cartoons yun na siyempre Pangulo namin hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno na ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Particular incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. Okay. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa idinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanila kikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming ibanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin
kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Okay. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Okay. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Tama. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariel, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaaring sabihin, Okay, explain ko Dito po kasi, okay naman sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na sabi ko nga, okay yung ginagawa niyang pagtatanggol sa atin. Pero tanong ko, hanggang saan po, Senator Risa, tayo magtitiis na ginaganito tayo ng China? Ano gagawin nating hakbang? Tayo ba makikipaglaban? Makikipagdigma? Makikipagbulihan? Makikipaggalitan? Lahat ba ng daongan sasara natin para sa China? Binubomba tayo ng beses, bubombahin di ba natin? Gagantihan ba natin sila, ma'am? Ma'am, scientifical, biblical, hindi yan ang solusyon, ma'am eh. Ako bibigyan ko ng solusyon, baka tumugma kay Senator Marcoleta rin. Ang solusyon ko ganito. Hindi pwedeng ituwid talaga ng isang mali ay sa pagkakamali. Mali na to eh. Mali na yung ginagawa sa atin ng China eh. Gagawin ba natin, itutuwid natin sila sa pamamagitan ng maling paraan din? Yung bang gumanti tayo na, binuli tayo ng China. Tapos mag-drawing tayo ng mga caricature, bababuhin natin presidente ng China. Yung ba ay tama, mali? Mali pa rin. So gagantihan ba natin siya ng kamalian? Gagantihan natin siya ng kabutihan? Hindi rin. Bakit? Hindi dito uso pag binato ka ng bato mo ng tinapay. Hindi ganoon, ma'am. Medyo hawig lang doon. Halimbawa, bigyan ko example. Lumaki ako sa isang parang village o parang squatter din na lugar. Sa lugar ko po, mayroon doon mula pagkabata ko, may street doon na kung saan magugulo. Sa kabilang street po kami nakatira, pamilya namin. Lahat yung kampi-kampi sa kabilang street. Sa kabilang street, kampi-kampi. Yung dalawang street, magkaawa yon. Bata pa kami noon. Alam mo, mula lang angka namin, ninuno namin, away lagi yung suntukan doon, suntukan dito. Ganyan po nangyari doon sa lugar sa Pasay po. Meron po sa Pasay, ewan kung may tiga Pasay dito na abutan nyo dati tiga Pasay, na meron dyan na, may mga street dyan na, hindi ko na papangalanan, no, kasi respeto yun. Magkaaway yung street na yon. Alam mo, walang tigil yung away nila. Walang tigil hanggang sa lumaki na kami, nagbinata na yung mga hanggang sa minununo pala namin yung away na yon, lugar na yon, pati yung kabilang lugar. Baga, akin ang Tondo, sa'yo ang Cavite, parang gano'n eh. Away talaga eh. Mula sa simula eh. Parang Israel, di ba? Israel pati Palestine hanggang ngayon, away, di ba? Ngayon, natigil yon sa lugar dun sa Pasay namin, yung bata-bata kami, natigil yon dahil isa sa mga tito ko
ang nagtaguyod ng peace order doon. Oo, kilala siya doon sa grupo na yon, kilala din doon. Siga yung tito ko din doon eh. Isa sa mga siga din doon eh. Siga rin yun doon sa kabilang street. Alam mo nangyari, nagtayo siya ng isang piece na ano kaya, magbati na tayo. Mag-ano tayo, mag-ano tayo, mag-isang diplomacy tayo. Kasi yung kabilang street, hindi nakakabili sa kabilang street. Yung kabilang street nandito, yung mga tindahan dito, hindi pwede bumili sa kabila kasi nga, babanatan eh. Kaya hindi pwedeng, minsan, hindi na magkakalabasan, alam mo yun? Alam mo yun? Alam na ng mga ano yan, ng mga depressed area. Di ba? Hindi pwedeng bumili yung taga-street na to, na sa kabilang street, di pwedeng bumili. Hindi rin pwedeng bumili to sa kabilang street. Alam mo, isa sa mga ginawa ng tito ko, isa sa mga nagplano, isang araw nagkaroon ng party, oh. Oo, nagkaroon ng isang pag-uusap, yung tagapagsalita doon sa kabilang street, isa dito. Alam mo, nagbati-bati lahat. Nagkaroon ng party, oh, kung saan, oh, sa isang covered court. Nag-ano sila, may videoke, yung magkakaaway, hanga lahat, yung magkakaaway yan, magkaaway sa basketball, suntukan niya pa nag-ano, hindi na, nagkaroon ng bati. Alam mo, mula nang ginawa nila yon, okay na. Nakakabili na yung taga-street sa kabila, at yung iba, sa kabila, nakakabili na rin doon, sa kabilang street. Bati na, nang dahil doon po, ma'am, nagkaayos na ayos. Pero, hindi dahil sa tito ko, isa sa mga nagtaguyod nun, hindi magkakabati, baka hanggang ngayon magkaawa yun, yung dalawang street na yun. Oo. Ibig sabihin no, nagkabati dahil sa tito ko. Ganon din po ngayon sa China. Ang gusto ni Senator Marcoleta, baka maayos, hindi sa paraan na kung saan mambubuli rin tayo. Kung saan isang diplomasya na, o sige, ano bang gusto mong mangyari? Pwede ba yung mga isda ko, idaan dyan sa mga vessel na yan? Eh di ko ayaw, awayin natin, ganun. Susubukan natin eh. Di ba? Wala lang mawawala eh. Di ba? Nakapagpakumbaba pa tayo. Di ba? Pero tama si Senator Marcoleta rin sa paraan niya. Tama rin naman si Senator Risa sa kanyang reaksyon dahil niya sa pambubuli ng China. Pero hindi natin siya sabi na tayo sumusuko sa China o popabol sa China. Hindi. Gumawa tayo ng paraan para hindi pwedeng palitan ng sinasabi ni Senator Marcoleta yung kamalian, isa pang kamalian. Natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro. Tama. Ang lalo pang mas malaking. Tama. Yung ba, sasabihin natin, oy, ano, gusto nyo gera? Ano, suntukan? Ano, chat, ano, Facebook warrior din, keyboard warrior din, banatan, ano ba? Abangan, ano ba? Papalitan ba natin ng gano'n yun? Hindi. Mas maganda nga, ganito eh. Kapitbahay mo, winawalang yaka. Ha? Lapitan mo, sir, bakit mo na winawalang yako? Huwag na maganda ng turing ko sa'yo eh. Alam mo, mahihiya yun eh. May ganun eh. Kung hindi mahihiya pagkatapos ng ginawa mo lahat, eh di gumawa tayo ng panibagong plano naman. Ganun na kasimple yun eh. Anak ng tete niyan pala, pagkatapos namin magpakumbaba sa inyo mga Chinese, ganyan pa rin kayo sa amin eh. Eh di ganun na lang laban. Pero subukan mo natin yung gagawin ni Senator Marcoleta. Aayusin niya ng dahan-dahan. Hindi yung makikipagsabayan tayo na ano, bully nyo ako, bubulihin nyo kami, bubulihin namin kayo, laban to. Di ba? Alam mo yun? Pagkakamali na katulad po ng ginawa niya, kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? O, yan o. Sa isang negative. Yung ba, tama yun? Gagawa ka ng caricature ng China? Ang katwiran kasi, bakit? Tayo nga binabasos di gagawin ko rin. Ano ka, bata? Hindi away bata to. Na kung saan binuli ka, gusto mo, gumanti rin ng kakaiba. Hindi. Pautakan to. Isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari,
kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-Based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, saka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang nagpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na mayroong ganitong kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Ini-clear po niya kaya ito? Hindi kaya ginaganito tayo ng China kasi nakikipagbardugo lang tayo. Hindi naman natin binababa ang pride natin sa kanila, no? Gumawa tayo ng isang bagay na hakbang na yung mautak, kagaya ng kay Haring Solomon. Di ba? Napakatalino ng paghahari niya. Kasi tayo bilang isang halal tayo ng gobyerno, senador o presidente ka, politiko ka, may tuturin tayo isang parang hari na eh. Parang kumbaga tayo isa sa mataas na uri na ng leader eh, ng ating bansa eh. Na tayo makapag-ambag tayo ng matalinong pag-iisip, matalinong paraan. Hindi yung paraan na kung saan, kung tayo niloloko, ilokohin mo rin. Niloko ka na syota mo, lokohin mo rin. Ganun ba yun? Minura ka, murahin mo rin. Ganun ba yun? Di ba? Ako pag minura ko ng kaaway, di ko mumurahin. Di ba? Gagawa ko ng paraan para ipakita sa kanya yung magandang ganti. No, ganun lang eh. No. Hindi yung makikipagsabayan tayo, wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo powerful country. Nasa korupsyon niya tayo, nasa sitwasyon tayong korupsyon eh. Di ba? Nakikita nila, tad ng korupsyon natin eh. Oh. Baka baka sabihin ng mga yan eh, unahin nyo muna yung korupsyon nyo bago kami. Baka ganyanin pa tayo ng mga yan eh. Di ba? Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng legislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate
si Commodore Tariela, nag-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Okay. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung Ano pong gagawin natin, Senator Risa? Yun ang po ang gusto namin marinig. Okay yung pinaglalaban mo kami. Ayaw mo masaktan ng mga Pilipino sa mga Chinese. Ganoon din ako, kaya ang pabor ako sa inyo eh. Pero gusto ko marinig sa inyo tulad ng kay Senator Marcoleta. Ano gagawin? Kasi ang paraan ni Senator Marcoleta, yung makipagdiplomasya, ano ba problema? Pinaalam niya na binobomba niyo pala kami sa Coast Guard eh. Bakit naman ganon? Di ba? Nakikipag-usap siya na maasin-sinan. Ngayon, ano po ba gagawin natin, Senadora? Ano po gagawin natin? Tayo ba makikipag-away, makikipag-pulo, makikipag-meeting, tulad ng ginagawa ng Senator Marcoleta, makikipag-diplomasya? Ano po ba? Yun ang gusto namin marinig po rin sa inyo. masakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Kaya nga, ando na tayo, pinaka-kontrabida, ma'am, ayoko rin yung ginaganyan tayo. Pero anong gagawin natin para tayo makabawi man lang sa kanila ba? Anong gagawin natin? Yun ang gusto ko marinig, ma'am. Oo, alam ko, binastos si Senador Kiko niya, si Erwin, binastos. Ando na tayo, pero anong gagawin natin? Gaganti ba tayo? Ano, magtatahimik ba tayo? Ano, sasara ba natin lahat ng tubig yan dyan para itabo yan China? Makipagdigmaan ba tayo? Ano gagawin natin, ma'am? Gusto namin marinig yun. Hindi po nila Kasi, taong bayan kami. Di ba? pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay, kumbaga, karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating Ano ba? Magalit na lang ba kami mga Pilipino sa Chinese? Permanent kami magalit? Yun lang po ba yun? Ano ba gagawin namin po? Kasi mas gusto namin yung gagawin ni Senator Marcoleta diplomasya Subukan natin, malay mo, pagbigyan tayo, makapangisda doon, kahit sarili natin lupa naman yun, na WPP na yun, tayo binubuli, malay mo, makuha sa pag-uusap, di ho ba? May Panginoon Diyos naman, gagawa ng paraan din, basta kumilos lang tayo. Pero yung sabi ng Senator Marcoleta, kung tayo isusukli natin yung kamalian ng China, susukli natin isang kamalian pa, ay wala mangyayari, ma'am. Yun lang po sa akin, ha? Gatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanik, ayaw nating mag-misinterpret, pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagiging talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Okay. Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon po, nang nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda,
sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive Ayun na nga, ma'am. Tama po kayo sa sinasabi niyo. Wala namang mali po dyan eh. Ano po gagawin natin na solusyon? O hindi man solusyon, anong gusto gawin natin? Tayo ba'y makikipagtuloy na makipagbakbakan sa kanila? Makipagsagutan ba? Sa keyboard warrior, payag ako. Kayang-kaya ko makipagsagutan. Eh kaso kung nakakaintindi ba yata ng English yung mga yon o Tagalog, i-translate na nila sa Facebook. Payag ako. Kung ako kaya ko. Ipaglalaban ko yung mga side ng Pilipino. Pero ma'am, sa inyo bilang kayo ma'am, marinig namin kayo, para pakinggan din namin kayo, susundin namin kayo. Ano gagawin namin ma'am? Tayo ba makikipag-away, makipagbombahan sa Coast Guard? Ano ba, makipagbardagulan sa internet? Kasi dyan tayo tinitira gumagawa ng cartoons tinitira si Kiko Camo, tinitira si Erwin, tinitira si ganito. Ano gagawin natin? Tirahin din natin yung senador nila? May senador ba sila o councilor o mayor? Tirahin din ba natin? Ano ma'am, ganun ba gagawin namin? Kasi ma'am, yung siya sabi niyo ma'am, tama yan. Kumbaga parang pinaparating nyo sa mga Pilipino, pitatanggol nyo kami. At kayo ay nagagalit sa ginagawa ng China sa atin. At ako pabor naman ako dyan sa'yo. Kasi pinagtatanggol mo kami. Pero gusto rin namin malaman, paano mo kami ipagtatanggol? Sa anong paraan, ma'am? Sa anong paraan gagawin namin? Kami ba ay sasagot din ba kami? Magre-rebut din ba kami? Ino gusto namin marinig, ma'am. Gusto namin malinawan. man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. O, doon na tayo kay gaslighting, sila pinakamasamang tao. Anong gagawin natin, ma'am? Yun ang gusto ko mapunto mo. Anong gagawin natin sa kanila? Tayo ba, ano ba tayo? Sunugan ng bandila? Ano ba? Yung bandila ng China, susunugin natin sa Indonesia? Ano ba? Yun ang gusto ko malaman eh. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan. Huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na... Maski ako, hindi ako pabor sa ginagawa ng Tariela. Hindi rin ako pabor sa ginagawa ng China sa atin. Pero mas hindi rin ako pabor sa ginagawa ng Tariela. Huwag mo suklian sila ng kung ano yung maling ginagawa. Mamali din tayo. Gumawa tayo ng isang matalinong hakbang para sa kanila. Diba? Tama, patalo ba tayo mga Pilipino tayo? Mas matalino ba tayo sa kanila? Di ba? Yan ang gusto ni Senator Marcoleta eh. Katulad. Di ba? Kaya si Senator Marcoleta, maunawaan mo eh. Kung ano yung gagawin plano niya. Na kay Risa yung papatotoo, na kay Senator Marcoleta yung pagbubuo na kung ano magiging plano. Ito gagawin natin. Yun ang gusto ko marinig eh. Kanina pa eh. Oh, buti narinig ko kay Senator Marcoleta, ito gagawin natin. Sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Tama. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda.
ito napag-usapan nila, ito yung gagawin para ito yung paraan ni Senator Marcoleta para magkaayos at gagawin sa China. Biruin mo, winawalang yata ng China, winawalang yata yung pamilya natin, winawalang ya lahat tayo. Halimbawa, kayo, ikaw Risa, kaibigan mo si Kiko, winawalang ya si Kiko. Siguro sa naiintindihan namin, hindi ka papayag talaga winawalang ya mga kaibigan mo at mga senador dyan. Winawalang ya sila Erwin, sila Kiko, winawalang ya sila Laila, hindi ka papayag, alam ko. Pero man lang, siyempre, gumawa rin tayo ng matalino hakbang para tayo makabawi. Hindi makaganti makabawi. Kasi pag sabi na aganti, yung ginawa ng China, ginagawa rin natin sa kanila. Yun ang ganti. Kaya ang banggit ko, makabawi. Ano yung makakabawi tayo sa anong paraan? Sa ginagawa ni Senator Marcoleta. Siguro ito, mas pinaka-effective to sa lahat. Kung hindi to effective, dapat in-explain nyo rin po kung ano yun, Senadora. Di ba? Yun ang hinihintay namin po sa inyo kanina pa eh. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede nating pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan do sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit may tingal labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Yun, tama yun. Malay mo, diyan magkabati lahat. Diba? Yan sasabi ko sa iyo kanina. Kung ikaw inaaway ka ng enemy mo, ng kaalaban mo, huwag mong sasabayan. Ang gawin mo, makipag-ayos ka nga lang eh. Di ba? Di yun ang paraan eh. Di ba? Yun ang tari kasi, ikaw, iintindi mo ba yun? Para sa Pilipino na lang eh. Nabasos ako, ako, senador ako, nabasos yung kapwa senador ko. Titiisin ko na lang yan, alang-alang sa mga Pilipino eh. Sige, okay lang, basasin nyo na kami. Pero pahal namin ng Pilipino. Kung mahal nyo Pilipino, yun ang gagawin nyo. Hindi ba natin pwedeng gawin Katulad ni Senator Marcoleta. dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Oo, totoo yan. Mga bagay na pwede Sinalba naman natin talaga. pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. Pasalamatan din natin sila. Hindi na makakampi at yung tamo, eto, papalagay mo publicity lang yan. Politiko ba yan para mag-publicity? Pinicture niya, totoo nangyari, sinalba talaga nila yan. Di ba? Sabi, mali mo, dito na magsimula yun. Dito na magsimula relasyon natin. Na, ganito gawin. Sa pamamagitan ng Senator Marcoleta, pati yung ambasador, mag-usap. Ganito, pwede ba? Yung isda na yan, mga isda naman yung mga Pilipino dyan. Malay mo, payagan. Nangyari na ba yan? Payagan nyo si Senator Marcoleta. Malay nyo. Kung sa kabila ng ginawa ni Senator Marcoleta ng pagpapakumbaba at lahat ginawa na at hindi pa rin tayo pinayagan ng mga Chinese na to na tayo binubuli at tayo dito pinapangisda, saka natin gumawa tayo ng panibagong hakbang. Saka tayo magalit. Hindi ba pwede yan? Nagpakumbaba na kami sa inyo eh. Wala pa naman eh. Kaya gawin mo natin yung kisabi ni Senator Marcoleta. Sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon nyo ng tubig. Naintindihan naman namin yun. Sinasabi pa pala, kinakanyon nyo kami. Pero napag-uusapan pala yung ganyan. Pinag-uusapan ng problema pag sa ibang bansa. Hindi na maaway ng individual eh. Di ba? Hindi away ng pagpinsan o magkapatid na hindi na mag-uusap habang buhay. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. Tamo, katulad ng ibang Pilipino,
dapat lang. Ginagawan din kami ng Chinese ng caricature na cartoons na binabastos tayo. Di gawan din natin yung mga Chinese. Tignan mo katira ng mga Pilipino para mga bata. Di ba? Nasanay kasi sa away siya ng bata. Pag binato ka ng bato, batoyin mo rin ng bato. Hindi ko sabihin, pag binato ka ng bato, batoyin mo siya ng tinapay. Hindi ganon. Ibig sabihin, gumawa ka ng materyalong hakbang kasi bansa tong kalaban mo. Hindi to individual na kalaban mo. Hindi to kapitbahay mo lang o kaibigan mo na hindi ka binayaran utang, awayin mo. Okay lang, habang buhay, sige magkabati. Ito, bansa to pinag-uusapan, nakasalalay dito yung mga tao nakatira sa kanya-kanyang bansa. Di ba? Mamamatay tayo, mamamatay si Seto Marcota, mamamatay ako, lahat tayo lilipas. Pero yung away na iniwan natin dahil sa atin, hindi tayo tumatak. Patuloy na maghihirap ang susunod na henerasyon natin. Patuloy na mag-aaway sila. Pero kung gumawa ka ng paraan, katulad ni Senator Marcoleta, gumawa ng relasyon sa China, patungo dyan, baka maayos sa susunod na mawala man tayo sa mundong ito, meron tayong iiwan pa sa mga susunod na henerasyon, sa China man o sa Pilipino, na nagkaayos sila dahil sa isang tao at sa ganitong ginawa. Di ba? Tama, mali? So, ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patotsyadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay exclusive. Ayaw ng mga Pilipino iba dyan. Ayaw na! Marcoleta, maki-China ka! Gusto mo, makidiskaya ka na, maki-China ka pa. Walang unawa yun. Tandaan nyo, walang unawa yan. Yan yung ayaw na ayaw ni Kristo. Ayan. Sa scientifically, ayaw ng pinakapangit na tao, yung ganyan, walang unawa. Walang unawa yung ganyan. Economic zone sa pagitan ng napaloob po. Huwag mo kasapin China! Ayaw namin yan! Galit kami dyan! Ang habang buhay sila, ganyan galit. Lilipas yung panahon, mamamatay siya, kawawa yung matitirang Pilipino dito. Sa South China. Hindi nagawa ng paraan ng mga buhay dito, ng mga nakaraan. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami. Kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o exclusive economic zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po. Ako, pinaglalaban mo ang West Philippine Sea, wala pa palang, di ba? Wala pa tayo pinaka-official na kung ano meron dyan. Yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging center. Malay mo, payagan tayo mga isda na dyan dahil kay Senator Marcoleta. Di ba? Alam mo yung paraan? Ano, ayaw mo? Ayaw mo pa rin. Gusto mo kalaban pa rin China. Yan tayo. Piece po ng ating foreign policy, ipagawain na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalinis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon. Ayaw nila. Ayaw namin kampi China. Ayaw namin. Sasakupin kami yan. Naniniwala kasi mga Pilipino, sasakupin tayo ng China. Wala nun. Nahilig mo kasi manood ng mga TV, mga palabas-palabas na siyasakop yung bansa eh. Wala nun. Sko naman. Maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pwede, tama yun. Pero pwede ba nating China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya
sa ating karagatan. Ako sagot. Sabi ni Risa, pwede maging kampihan China? Pwede. Pwede rin ako. Ang pangalawa niya, pwede ba natin maging kakampihan China sa pinagagawa niya at Sa internet at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal oh, ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident isabi, pwede ba natin siya maging kakampi o makipagbati tayo dahil yung mga opisyal, inaway tayo at ganon. Sa akin, ma'am, ganito sagot ko pwede naman. Gagawa tayo ng paraan. Kaya nga sabi ko, ma'am nagsalita kayo dyan ng haba-haba. Dapat sinabi nyo rin, anong gagawin namin mga Pilipino? Si Seton Marcoleta, ang suggestion niya, hindi naman niya inuutosan tayo, no? Ang suggestion naman niya gagawa, siya sa ambassador kakausapin, pwede ba mangisda doon? Relasyon na maganda, pakipag-usap na maayos. Kayo po ba, ma'am, anong gagawin niyo, ma'am? Kaya na pa kami naghihintay, ma'am, kung ano gagawin natin sa kanila. Yun ang gusto ko marinig po sa inyo. Tayo ba makikipag-away? Susundin kita. Gusto ko rin naman ng keyboard warrior. Pwede rin naman. Pero ano mas magandang gawin? Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang Mali din naman yun. Mali din yun. Pero ano dapat gawin namin, ma'am? Ano i-rebut natin, ma'am? spokesperson ng China. Ando na tayo mali yung ginawa ng China Bastos yan mga yan Anong gagawin natin, ma'am? Paraan. Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Senator Erwin, ikaw naman tatanungin namin. Binastos ka ng mga yan. Okay, granted. Ang maski ako, pag binastos ako, di papayag. Pero, anong gagawin natin sa China? Yun ang gusto ko marinig po sa'yo, Senator Erwin. Kasi dati, pag nasa radyo ka, ang tali-talino mo Ang dahil mo sinasabi. Nagagawa mo ng paraan yung mga tulpo. Anong gagawin mo? Diba, Senator Erwin? Binastos ka na pala niya. Anong gagawin natin? Re-resbakan ba? Ano ba? Gusto namin marinig sa inyo, katulad ng Senator Marcoleta, may posisyon siya sa kanya sinasabi. Wala na. Take stronging Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, niyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan. Na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At tama si Cesar isa doon. Kapag tama si Senadora doon. Kapag ang isang kahit sa playground o saan man sa bundong ito, kapag binubuli tayo, tapos nirespeto niya yung binubuli, bubulihin pa rin tayo kahit nirespeto natin sila. Oo. Ganun ang mundo ngayon. Kailangan talaga tumindig ka, sabi ni Senator Risa. Tumindig ka, lumaban ka para hindi ka nabuli. Kasi diba, ako dati binubuli ako. Lumaban ako. Hindi na ako binubuli, takot na sila. Diba? Ma'am, nangyayari yun sa playground. Nangyayari yun ngayon dito sa individual. Pero yan, ma'am, bansa ang kalaban, ma'am. Bansa ang pinag-uusapan. Magkaiba po na po sitwasyon yan. Yan po, hindi po porket binubuli tayo ng China, ay, lalaban kami. Hindi na sila bubulin tayo? Ma'am, wala, ma'am. Kasi alam nyo bakit ang mangyayari? Lahat ng bubuli sa atin ngayon, at tayo mga binubuli, palagati binubuli tayo ng China, mamamatay lahat tayo after 50 years, 100 years from now. Yung iniwan natin legacy, iniwan natin mga tanda ng pag-aaway, a-adapt ng Chinese. Patuloy na gagawin sa ating henerasyon sa mga kapwa-apwa natin. Pero kung gagawa tayo ng paraan, sabi ko kayo naman, sasalita na kayo dyan, hinahanapan namin kayo ng paraan. Katulad ng kay Senator Marcoleta, na may paraan siya na makipag-usap,
Baka pag sakali mawala man tayong lahat dito, yung ginawa ni Senator Marcoleta, mawala lahat ng Chinese, mawala tayo lahat, yung susunod na henerasyon, mapapakinabangan yun. Uy, may isang senador na Marcoleta nagangalan sa Pilipinas kung saan pinagbati ang China pati Pilipinas. Guess nyo? Pero sa kabila ng lahat, sabi ko nga, ginawa ni Senator Marcoleta lahat, ayaw makipagbati, ayaw pa rin ng China makipagmangisda dun sa lugar natin, ayaw pa rin, pagbabawalan tayo, binubuli pa rin tayo, doon tayo talaga kikilos, ma'am. Pero, syempre, ano yung gagawin namin? Ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Shell, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso. Tama nga naman, ayaw namin gayanin kayo, ma'am. Ano nga gagawin namin? Yun ang gusto namin malaman. Anong gagawin namin? Panonoorin ko pa ibang video. Baka may sabihin silang gagawin. Anong gagawin namin? Pati si Erwin. Anong ba gagawin namin, Sir Erwin? Okay, binastos na pala lahat ng kongresista natin sa Pilipinas. Anong gagawin namin? Ang mga Pilipino. Magsasabi lang ba kayo sa amin? Magsusumbong kayo sa amin? Anong gagawin namin? Okay, dyan lang po, ma'am. Tama, ulitin ko, ma'am. Wala po tayong tama po siya sabi ni Ma'am Risa. Ang gusto namin, ma'am, yung magsabi kayo kung anong gagawin namin, anong hakbang gagawin natin. Si Senator Marcoleta narinig na namin yung gagawin. Ganito gagawin. Kami na lang bala magpasya sa puso namin kung tama ba sinabi ni Senator Marcoleta. Yun lang po ba, opinion yan. Paalam sa inyong lahat.